Okay, kita nyo, tostaw. Yan, tostado. Tapos tostado. Kadalasan sa ganitong issue, check nyo ito. Malamang sibak ito. Itong drive nito, 1837, 4793. Sibak yan. Tapos ito, biak, sibak. Tapos yung mga switching diode, 4148, sibak yan. Balik muna tayo sa mga maliliit na amplifier. Ace na CA3. Sabi ko nga sa inyo, hindi makukumpleto yung buwan ni Solid G kapag hindi makagawa ng Ace na unit. Okay, Ace na CA3. Galing ako sa mga malalaking amplifier din. Ayan o, concert na K10. Itong sound standard na CA18. Tapos itong CA18 na iMix. Tapos yan yung fit na 1000. Tapos yung isa na nakuha na Trident na CA18. Ngayon, balik tayo dito sa may Ace na CA3. Alam nyo ba na ang Ace CA3 and then LX20 ay isa lang ng laman. Okay, casing lang yung naiba niya. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay? Bali, ito binuksan ko na nga kasi ang conversation namin ni Bossing, may pumutok daw or may nasunog daw siya na pyesa nung tiningnan niya or binuksan niya. Okay? Ito siya. Literal na sibak. Okay, kita nyo. Ayan. Kapag ganyang issue na may nasibak, automatic or kadalasan, halos maubos lahat itong output na to. Kasi wala itong fuse. Kung mapapansin nyo, wala itong fuse. Oh. Ayan. Okay? Ubos yan. O kung may matira man, siguro swerte. Mga isa, dalawa. Okay? Ngayon, ang usapan naman dito ulit, ito papasok yung deal na tinatawag ko or package deal. If i-fix bias, lalagyan ng fuse, dadagdagan ng output, tapos i-repair natin, syempre. Lagyan natin ng fuse para mas medyo matibay siya. Okay? Tapos if i-fix bias natin kasi tumataas yung bias nito or nasisira yung bias niya. And then kung mapapansin nyo, na-repair na rin ito, na yung bias nyo. Iba no? Sa may differential niya. Iba no? Okay, ngayon, trying, hindi, ganun din naman eh. Baklasin ko na itong channel to and then diretso repair na para hindi na umaba yung oras natin. Baklas ko na yung channel to sa mga kabisado or lagi nanonood ng mga video natin. Kabisado na nila nito. Kabisado na nila kung paano yung diskarte natin dito. Okay, kasi nga same lang din naman ng board ng LX20 ito eh. Okay, kita nyo, tostaw. Yan, tostado. Tapos tostado. Kadalasan sa ganitong issue, check nyo ito. Malamang sibak ito, itong drive nito, 1837, 4793. Sibak yan. Tapos ito, biak, sibak. Tapos yung mga switching diode, 4148, sibak yan. Tapos itong resistor na nasunog na to is 150 ohms ito, value nito. Same lang to dito. Yan, 150 ohms. Tapos, ano pa ba? Ito, mga 10 ohms ito. 10 ohms yan. Mga nasunog yan, 10 ohms yan. Okay? Tapos, check nyo yung diode na to. Kapag natanggal nyo na yung mga shorted dyan sa output, check nyo yung diode. Okay? Ngayon, baklasin ko na muna ito para matanggal na natin yung dapat tanggalin ng mga output. Hindi natin maisa-isa yan kasi nga, hindi naka-double sided dito. Hindi talaga baklasin itong buong board niya. Okay? Magdadagdag tayo ng output and then bloke or sa may emitter na resistor. Dito, yung abang na to. Ayan, tapos mag-add tayo ng output. Okay? Na yung board sa MageSync. And then, ito yung nakita natin na sira na output. Bali, 1, 2, 3, 4. Bali, 4. Maswerte. Hati lang yung nasira. Ito, ayan, shorted. Ito, good na to dito. Okay, hindi gumalaw. Ito, gagalaw talaga to kasi connected yan dun sa may amplifier stage. Okay, ito buo. Tapos, yan, mga shorted na to. Basta lahat ng mga natinumba ko ay kuwan yan, shorted na. Okay, ito naiwan sa may kabilang side. Ngayon, tanggalin ko muna yan. Tanggalin ko muna lahat ng output. Ito pala, may putol pala na linya, no? May putol na linya, oh. Okay? Tapos, itong isa, buo ito. Tapos itong isa, putol. Yan, sa bias ito eh. Putol na. 669 yan. 669. Okay. Tapos dito, bunutin na natin. Yung mga lahat na pwedeng bunutin para hindi numaba yung video natin. Ito yung mga nakulimbat natin. Dito, automatic,
basag na yung output niya dito. Biyak na. 1837 and then 4793 to dito. Tapos ano pa ba yung mga, yung swerte, yung mga switching diode buo, yung 4148 dito buo. Okay, yung mga 10 ohms nadali yan. Dito sa may kabilang side walang nadali na 10 ohms. Dito talaga halos na ubos. Okay, isa na nga lang natira oh. Tapos 150 dito. Ngayon wala na yan. Kailangan hanapin nyo muna lahat. And then minsan ito, check nyo to. Minsan nauunukan ito, nagsushort ito. Itong 1 UF na 50 volts. Okay, ngayon gagawin ko dito ay kuwan na. Tataniman ko muna ng mga malilit na pyesa. Tapos i-fix bias ko pala. Ito, 202, 2K, tapos dito is 1K. Okay, 1K, 2K. Pero ang ilalagay natin dito is 1.8. Tapos dito naman is 200 or 220 pwede nito. Okay? Ayun na, tataniman ko na. Halos na kompleto ko na yung mga pyesa. And then, ano ba tawag nito? Kailangan bago natin ibalik side sync yan, matesting muna natin yung relay niya kasi sirain yung relay ng ganitong klaseng unit. Okay, sirain yung relay nito. Kailangan testing muna natin. Ito yung sa may main niya, hindi natin kinabit. Ito lang sa may para sa relay niya and then sa may buffer. Okay, unatin. Isa, stop start, dalawa. Ito lang oh, yung ito hindi nag-relay. So madalas nangyari sa akin yan, binalik ko na side sync. Pagkatapos kung nakumpleto na halos lahat, yung pala di nagre-relay, baklas ka na naman ulit. Isa, dalawa, dalawa lang. Ito hindi talaga. Palitan pa natin relay nito. Pambira niya no. Kabisado ko na ugali ng ito klaseng unit eh. Kompleto na and then naibalik ko na sa may heatsink na hindi ko malang nasukatan. Bahala na. Yan, pinalitan ko na to ha. Broadway pinalit natin. Ayan o, Broadway. Okay, ito yung mga parts na tinanggal natin. Ito, pinalit natin dito ay yung mga bloke na patayo na. Kasi wala tayong ganitong klaseng bloke. Okay, ayan, patayo na yan lahat. Tapos, nagiging 5 pairs na to. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ito yung dinagdag natin. Sa may kabila pala, pahabol ko, sira pala yung isa kanina na naiwan. Akala ko buo. Sira, kaya tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Mahaba lahat ng paa oh. Sira pala, naiwan. Pambihira na yan. Ibig sabihin, naubos talaga lahat. Dito, apat dito. Tapos isa dyan sa may kabilang side. Or isa-isa. Pambihira na yan. Ngayon, pwede nang i-testing to. Testing natin. Balik ko tong nakakabli muna. Ito, binalik na natin. Ayan. Kapag maging normal na siya, saka natin lagyan ng fuse. Ito pala guys ha, take note ha. Yung D669, kung wala kayong mabibiling yung solid na ganito ba, yung walang bakal yung likod, ang ipapalit nyo is ganitong may ordinary lang na may bakal sa likod. Lagyan nyo ng meka, lagyan nyo ng sapin kasi hindi pwedeng sumayad yung bakal yan against dito sa may heatsink. Puputok yan. Tapos, take note, pabaliktad yan ha, pabaliktad. Yung numero niyan, nandun sa likod, dapat. Okay? Kaya sa atin, tingnan nyo, nakabaliktad. Ngayon, natin ha, sana maging normal na. Uy. May ilaw yung signal ah. Ay, sinasabi ko, may problema pa. May problema pa. Bira na yan. Ay, sinasabi ko. Umiilaw yung signal tapos nakaprotect pa din. Yun lang. Okay, balikan ko kayo. Yan ang sinasabi ko eh. Dapat di ko muna binalik sa heatsink eh. Ang bobo ko talaga. Kaya pala nakaprotect hindi nagsignal. Puro A pa lang nalagay ko sa drive niya. A ito. A rin ito. Mali. Palitan natin ng 4793. Kaya pala eh. Pambihira na yan. E playo magbaba i-protect niya tapos nakailaw eh. 4793 dapat. Pambihira na yan. Tapos ito pala guys ha. Yung putol na linya kanina. Ayan, jump na lang natin ng wire. Yan siya oh. Okay. Yan lang yan. Magkamali lang tayo. Napalitan ko na yun ha. Saan ba yan? Ito. Napalitan ko na yan. Ngayon, binalik natin ulit. Itong channel to, inangat ko na kasi ganun din. Gagawin pa naman natin to eh. Bali, dito lang muna. Kailangan mapanormal muna natin to. Okay. Ngayon,
normal na siya, oh. Normal na. Okay na yan, kahit di ko nasukatan ng biasing yan eh. Normal na yan pag ganyan. Okay. Yun lang, nagkamali lang ako kanina. Para sa 1837 ang nailagay ko. Ngayon, tapos na to. Ito naman, dadagdagan ko muna ng output. Output ito, tapos i-fix bias natin. And then, saka ko pasadaan ng fuse yan. Lagyan natin ng fuse para hindi na umaba yung video natin. Okay? Eto, hindi na natin binaklas. Kaya pala siyang dukutin eh. Kaya pala siyang dukutin ng panginang ko eh. Na hindi na kailang baklasin eh. Eto, dinagdagan natin. Ito, bloke. Tapos dito. Tandaan nyo lagi yan kapag magdagdag kayo ng output. Magdagdag kayo ng bloke. Yung sa may base niya, hindi na kailangan. Yung 10 ohms kasi may 10 ohms na siya. Oh. Nakaabang oh. Okay? Yan, kabilaan yan. Tapos, yan oh, pinutol na lang natin. Dinukot na lang natin sa taas yung trimmer. Ito yung trimmer niya pala. Phoenix na pala nila nung una ito. Ayan oh. Okay. Ayan, tinanggal natin. Ito 1.8, tinulit natin na 1.8 tapos 200, minsan 200 din nilalagay ko dito eh. 200 to 20 pwede. Ayan. Ngayon, kompleto na ito. Dito naman ulit tayo sa may power supply. Okay. Ito yung ginagamit ko na fuse box. Ayan, kung mayroon kayong fuse box, mas maigi. Kung wala, kahit yung alambre na lang, patayo lang, ipatayo nyo lang, pwede yun. Okay, ako kasi meron akong fuse box, maganda to. Yan, marami naman nabibili nito sa online, makakabili ka nito eh. Yan, sa Quiapo meron din. Dalawa yan kasi ito positive side dito, negative side dito. Yan, tapos kung saan banda, dito siya. Yan, magbutas ka dito, tapos putulin mo to. Yan ang magiging silbing fuse line mo siya. Yan, magiging fuse line, putulin mo to. Okay, tapos same din dito. Ngayon, para makapaglagay ka ng fuse dito, kailangan mong iangat ito. Diode dito, diode. Okay? Yan ang pinaka-diode niya. Iangat mo yan para makapaglagay ka. Kasi pag hindi mo iangat yan, hindi ka makapaglagay. Okay, ganun din. Pag nabutasan mo na yan, tapos makapaglagay ka na ng fuse line mo, putulin mo siya. Okay? Ayan, yan pinutol natin. Tapos, siyempre huwag mo kalimutan ibalik ito. Yan, babalik natin ito. Yan, kasi diode yan. Okay? Yan, kompleto na. Tapos, yung fuse pala na ginagamit ko dito is 15 ampere. Okay, 15 ampere. Wala pang laman, pero lalagyan ko rin yan. 15 ampere. Okay, ngayon, balik natin para sana wala na ibang problema. Binalik ko na yung dalawang board, oh. Nakapack na yan. Tapos yung power supply natin, nakasalpak na rin. Okay, may fuse na to na nakalagay. Bali, 15 ampere ang nalagay natin yan. Okay, yan yung maging kalabasan niya. Ngayon, may nakalagay. Hindi na ako magsusukat ng biasing. Ang biasing nito is nasa 0.26. Okay, naglagay na tayo ng speaker and then audio input. Laptop natin yung source natin. Tapos speaker doon, nakadalawang sub. Okay. O yan. Normal na siya. Ngayon, audio testing. Channel 1. Ito na side is Phoenix bias lang natin to. Wala namang problema rito eh. Phoenix lang natin. And then inulit ko ang ginamit ko ngayon is 200 ohms and then 1.8. Pwedeng 220, pwede yun. 220, 200 ohms yan ang ginagamit ko. Tapos 1.8. Tapos ito yung ni-repair natin. Take note naka 5 pairs na ito 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Naka fixed bias and then may fuse na. Ayan. Bago tayo mag-outro. Ayun, wala na pala music. Channel 2. Ito yung malala, sunog. Ayan sunog na sunog yan. Pero kahit pa paano nagawa naman ng paraan Ayan na, makalabog na. Okay, channel 1, channel 2. Okay na. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako. Sa totoo lang guys, ang pagre-repair lang din naman dito, hindi mo naman kailangan yung talagang todong-todong check ka. Hindi. Lahat naman nakikita mong sira, palitan mo na lang. Tapos yung lagi ko sinasabi, ihambing mo dito sa may kabilang side kasi buo dito Hambing mo lang. Kung di mo alam yung mga value dito, tulad nun yung 150 na sunog, dito sa may kabilang side. Kasi may mga nagtatanong pa rin sa akin sa Messenger, "Boss, anong value nito?" Sabi ko, sagot ko dyan is, sabi ko, ikumpara mo lang sa may kabilang side. Kasi kung buo yung kabilang side, pares lang yan sila. Okay? Ayan. Hanggang dito na lang. Ace na si A3.